Ang isang katulad na pagpupulong ng mga taga-bangko ng Chicago ay naganap sa ibang araw. At nang maglaon ng aidmande ng gobyerno na buwagin ang Steel Trust, nagbigay sila ng sarili nilang bersyon mula sa witness stand. Tungkol sa mga pahayag na nag-udyok kay Morgan sa siklab ng pinansyal na aktibidad. Ito ay, gayunpaman, medyo hindi grammatical. Schwab ay hindi kailanman nag-abala sa kanya para sa mas pinong mga punto ng wika, puno ng mga epigram, at puno ng katalinuhan. Ngunit bukod doon ay nagkaroon ito ng galbaniko na puwersa at epekto sa tinatayang 5 bilyong kapital na kinakatawan ng mga kumakain. Nang matapos ito at ang pulong ay nasa ilalim pa rin ng kanyang spell, si Schwab ay nakipag-usap kay Morgan, kung saan 70 minutong nagsalita, ngunit nagsalita muli si Schwab sa kanyang tagapagsalita, ngunit ang kanyang tagapagsalita ay nagsalita muli ng 70 minuto. Mga binti mula sa isang mataas, hindi komportable na upuan, nagsalita siya ng isa pang oras. Ang mahika ng personalidad ni Schwab ay buong puwersa, ngunit ang mas mahalaga at tumatagal ay ang buong sukat, malinaw na programa na inilatag niya para sa pagsulong ng bakal. Pagkatapos ng pattern ng biskwit, wire at hoop, asukal, goma, whiskey, mantika, o chewing gum na mga kombinasyon. Maraming iba pang mga lalaki ang sumubok na akitin si Morgan na pagsamasamahin ang Steel Trust. Hindi ito pinaniwalaan ng sugarol na si John W., si Gates Mo, at Jim, Chicago stockmen na stock magkasama Match Trust at Cracker Corporation, ay hinihimok ito at nabigo ang Holy Land abogado Albert H. Gary nais na i-sponsor ito, ngunit siya ay hindi sapat na malaki upang maging maimpluwensyang hanggang sa ang mahusay na pagsasalita ni Schwab ay itinaas si J. P. Morgan sa taas ng pag-visualize ng solid na mga resulta ng pinakamapangarap na pinansyal na venture na itinuturing na pinakamadaling paraan ng pananalapi. Ang pang-ekonomiyang magnetismo na nagsimula noong isang henerasyon upang maakit ang libu-libong maliliit at kung minsan ay hindi maayos na pinamamahalaan ang mga kumpanya sa malalaking at pagdurog sa kompetisyon ng mga kombinasyon, ay ipinatupad sa mundo ng bakal sa pamamagitan ng mga aparato ng mahilig sa saya na magnanakaw sa negosyo na iyon, si John W. Gates. Nabuo na ni Gates ang American Steel and Wire Company mula sa isang chain ng mas maliliit na kumpanya. At kasama ng Morgan at Morgan ang bumuo ng higit pang kumpanya ng tube steel. Inabandona ng Moore Brothers ang negosyo ng posporo at cookie para bumuo ng grupong American, ang Tin Plate, Steel Hoop, Sheet Steel, at National Steel Company. Ngunit ang iba pang mga kombinasyong iyon, kasama ang napakalaking vertical na tiwala ni Andrew Carnegie, na pagmamayari at pinamamahalaan ng 53 kasosyo, ay ang pikayon. Maaari silang magkaisa sa nilalaman ng kanilang puso. Ngunit hindi sila makakagawa ng pinsala sa organisasyon ng Carnegie, at alam ito ni Morgan. Alam din ito ng sira-sirang matandang Scott. Mula sa maringal na taas ng Skibo Castle na kanyang napanood, una nang may katuwaan at pagkatapos ay may sama ng loob, ang mga pagtatangka ng maliliit na kumpanya ni Morgan na itigil ang kanyang negosyo. Nang ang mga pagtatangka ay naging masyadong matapang, ang galit ni Carnegie ay napalitan ng galit at paghihiganti. Napagpasyahan niyang kopyahin ang bawat mil na pagmamayari niya na walang interes sa kanyang mga tubo. Sa halip, naging kontento na siya sa pagbebenta ng hilaw na bakal sa naturang mga kumpanya at hayaan silang gawin ito sa anumang hugis na gusto nila. At kaya sa pagsasalita ni Charles M. Schwab, nakita ni Morgan ang sagot sa kanyang problema sa komposisyon. Ang isang pagtitiwala kung wala ang mga higanti ng Carnegie ay hindi tiwala, isang plum pudding, gaya ng sinabi ng isang manunulat, ng walang mga plum. Ang talumpati ni Schwab noong gabi ng ika-12 ng Desyembre taong 1900, kung hindi man isang pangako na ang malawak na industriya ng Carnegie ay maaaring dalhin sa ilalim ng Morgan tent, ay walang alinlangan na kapanipaniwala. Siya ay nagsalita tungkol sa kinabukasan ng mundo ng bakal, ng muling pag-aayos para sa kahusayan, ng espesyalisasyon, ng pag-aalis ng mga bagsak na mil at ang konsentrasyon ng pagsisikap sa pag-unlad ng ekonomiya ng departamento at mga pag-aari ng mineral. Ng ekonomiya sa pag-unlad ng mga ari-arian ng mineral, pananakop ng mga dayuhang pamilihan. Bukod dito, sinabi niya sa mga buccaneer sa kanila kung saan ang kanilang mga tradisyonal na pirata faults. Ang kanilang mga motibo, sa palagay niya, ay masama, upang lumikha ng mga monopolyo, upang taasan ang mga presyo. At upang bayaran ang kanilang sarili ng malaking dibidendo mula sa mga pribilehiyo. Schwab ay tinuligsa ang sistema ng buong puso.
Ang short-sightedness ng naturang patakaran, sinabi niya sa kanyang mga tagapakinig, ay ang paghihigpit sa merkado para sa murang edad. Presyo ng bakal, ang kanyang argumento, ang isang patuloy na lumalawak na merkado ay malilikha ng mas maraming gamit para sa bakal, at isang magandang bahagi ng kalakalan sa mundo ay maaaring makuha sa katunayan, kahit na hindi niya alam, si Schwab ay ang apostol ng modernong mass production. At kaya natapos ang hapunan sa University Club. Umuwi si Morgan upang isipin ang tungkol sa kapanapanabik na mga hula ni Schwab. Bumalik si Schwab sa mga violin upang patakbuhin ang negosyo ng bakal para sa Andrew Carnegie. Habang si Gary at ang iba ay bumalik sa kanilang mga stock ticker upang tumambay, naghihintay sa susunod na hakbang. Ito ay hindi nagtagal. Tumagal si Morgan ng humigit kumulang 1 linggo upang matuno ang kapistahan ng pangangatwiran na iniharap ni Schwab sa kanya. Pagkatapos niyang tiyakin sa kanyang sarili na walang mangyayaring hindi pagkatunaw ng pananalapi. Tinawagan niya si Schwab at ang binata ay medyo nahihiya. Si Mr. Carnegie, gaya ng iminungkahi ni Schwab, ay hindi magugustuhan kung ang presidente ng kanyang pinagkakatiwalaang kumpanyang iyon ay hindi kailanman makikitang Carne Street. Isang emperador ng kanyang pinagkakatiwalaang kumpanyang iyon ng Wall Street. Pagkatapos, gaya ng iminungkahi ng tagapamagitan na si John W. Gates, kung si Schwab ay nagkataong, nasa Bellevue Hotel sa Philadelphia, si J.P. Morgan ay maaaring naruroon din nang dumating si Schwab, gayunpaman, si Morgan ay hindi komportable sa kanyang tahanan sa New York, at sa gayon, sa mapilit na imbitasyon ng matandang lalaki, si Schwab financier ay pumunta sa New York. Ngayon ang ilang mga historian sa ekonomiya ay may mula sa simula hanggang sa katapusan, ang yugto ay itinakda ni Andrew Carnegie, isang hapunan para sa Schwab, isang sikat na talumpati, isang komperensya ng linggo ng gabi sa pagitan ng Schwab at ng Money King. Mga kaganapan na inayos ng tusong si Scott. Ang katotohanan ay eksaktong kabaligtaran. Nang si Schwab ay tinawag upang kumpletuhin ang deal, wala siyang ideya kung ang maliit na boss ay makikinig sa kahit ano, lalo na ang mga individual na alok sa isang grupo, na si Andrew ay hindi kilala. Ngunit dinala ni Schwab sa komperensya, sa sarili niyang sulat kamay, ang 6 na sheet ng copper plate figure na kumakatawan sa kanyang isipan ang pisikal na halaga at potensyal na kumita ng bawat kumpanya ng bakal na itinuturing niyang mahalagang bituin sa bagong metal na kalangitan. Ang 4 na lalaki ay nag-aalala tungkol sa mga bilang na ito sa buong gabi. Ang pinuno, syempre, ay si Morgan, na determinado sa kanyang paniniwala sa banal na karapatan ng pera. Kasama niya ang kanyang mayamang kasosyo, ang iskolar at ginoong si Robert Bacon. Ang pangatlo ay si John W. Gates, na hinamak ni Morgan bilang isang sugarol at ginamit bilang kasangkapan. Ang pang-4 ay si Schwab, na higit na nakakaalam sa proseso ng paggawa at pagbebenta ng mga taong iyon. Ang mga numero ni Pittsburgher ay hindi kailanman pinag-aalinlanganan kung sinabi niya na ang isang kumpanya ay nagkakahalaga ng labis, ito ay nagkakahalaga at wala nang iba pa, siya rin, ay iginiit na ang mga alalahanin lamang na kanyang hinirang ay dapat isama sa komposisyon ng mga karpintero ay nagtitig ng gutom na mga mata. Sa madaling araw, bumangon si Morgan at umayos ng likod. Isang tanong na lang ang natitira.